Bilang kasosyo ng NATO, may tungkulin tayong pang-alagaan ng teritoryo, silangang Pakpak at Atlantiko, lalo na bilang Alemanya. Dahil sa geopolitika natin, ito ang ating pangunahing tungkulin. Ang iba pa usapin ay maaaring idagdag depende sa kaso o hindi. Ulitin ko, hindi tayo nagsimula ng digmaan. Ibinabagi ko, tayo lahat ay may layunin na wakasan ang rehimeng ito ng mga mula. Pinagdedebatehan pa kung paano ito mangyayari. Pinili ng Amerikano ang landas na ito kasama ang Israeli. Mainggatlan nating kinukundi na ito, pero ang susunod na akbang ay nagbabanta na hilahin tayo sa sigalot na ito. At gusto kong ulitin mismo ang sinabi ko sa Noruega. Ano ba talaga ang inaasahan ng mundo? Ano ang gusto ni Donald Trump mula sa kakaunting European ng frigate? Dun sa Kipotong Hormuz, gawin ang hindi nagagawa na makapangyari ang hukbong dagat ng Amerika mag-isa. Iyan ang tanong na itinatanong ko sa sarili bago tayo magdesisyon sa labas ng teritoryo ng NATO. Totoo, kailangan natin ng international na suporta at mandato mula sa Bundestag para dyan. Pag-isipan ko muna ng mabuti bago gawin ang hakbang na yan at malinaw na wala tayong dahilan para gawin yon. Hindi ito ang ating digmaan at hindi tayo nagsimula nito. Gusto natin ng diplomatikong solusyon at mabilis na wakas, pero malamang hindi makakatulong ang pagdardal ng barkong pandigma sa reyon. Ipapaliwanag ko kung paano tayo tumutugon sa krisis na ito at ipinaglalaban ng interes ng mga Briton. Ang ating pangunahing prioridad ay palaging ang pambansang interes, higit sa lahat. Dahil dito, naging malinaw at konsistente tayo sa ating mga estratehikong layunin na mahalaga at critical sa labang ito nang walang alinlangan. Una, poprotektahan natin ang mga kababayan sa rehiyon. Pangalawa, habang ipinagtatanggol ang sarili at kaalyado, sisikapin nating maiwasan ang digmaan. Isang mas malaki pa, mas mapanira at mas malawak ang saklaw hanggat maaari. Pangatlo, magsisikap tayo ng tuloy-tuloy para sa mabilis at pangmatagalang solusyon na magbabalik ng seguridad at katatagan sa rehiyon. At sana matigil na ang banta ng Iran sa kanilang mga kapitbahay. Gusto kong makita na matapos ang digmaang ito sa lalong madaling panahon dahil habang tumatagal ito, lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon. At walang duda, lalo pang lalala ang halaga ng pamumuhay sa ating bansa. Para sa ating lahat, mahalaga ito. Sa mga nakaraang araw, bumisita ako sa mga sentrong pangkomunidad sa Inglaterra at Hilagang Irlanda. Alam kong marami nag-aalala kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanila sa maikli at mahabang panahon. Lumaki ako sa uring manggagawa noong dekada 70. Malinaw ko pang naalala ang araw-araw at walang tigil na pakikibaka para mabayaran ang mga bayarin. Isa itong palagiang at nakakabahalang buhol sa sikmura, parang pagkapit, at yan talaga ang pinaka-nag-aalala ko habang hinaharap ang krisis na ito. Sa tingin mo ba tutulong ang Pransya sa pagbubukas ng Hormuz? Oo, tingin ko tutulong siya. Sinasabi ko sa iyo, nakausap ko siya kahapon. Hindi ko pinipilit ang pagbili nila dahil para sa akin, hindi natin kailangan ang kahit sino. Tayo ang pinakamalakas at may pinakamakapangyarihang sandataang lakas sa mundo. Hindi natin sila kailangan. Pero nakakatuwa rin. Minsan, halos ginagawa ko lang ito para makita ang reaksyon nila. Matagal ko nang sinasabi na kapag kailangan natin sila, hindi sila palaging nandoon. Nagulat ako sa Reino Unido kasi 2 linggo na ang nakaraan. Tinanong ko bakit hindi kayo magpadala ng barko. Ayaw talaga niyang gawin. Sabi ko, ayaw mo ba talagang gawin yon? Lagi kaming nandyan para sa inyo. Kayo ang matagal naming kaalyado at malaki ang ginastos namin para dyan. Alam mo, kasama ang NATO, pinoprotektahan namin sila at nakikipagtulungan para sa inyong seguridad. Ang Ukraine ay libong milya ang layo, lampas sa malawak na karagatan. Hindi naman kailangan, pero ginawa namin, ginawa ni Biden. Kailangan kong maging tapat, naloko si Biden. Pero nakipagtulungan kami sa kanila sa Ukraine. Hindi naman namin kailangan makipagtulungan sa kanila sa Ukraine. Sinabihan kami na may barkong mina malapit at ayaw nilang gawin yon. Sa tingin ko, masama yon. Hindi, gagawin ko pa rin. Naggulat ako. Sinabi ko sa kanya na humiling kami ng 2 aircraft carrier na meron sila, pero ayaw talaga niyang gawin yon.
At pagkatapos, hindi nagtagal, halos natapos na ang digmaan. Alam mo, ibig sabihin, nawasak sila, sabi niya. Gusto kong ipadala ang mga aircraft carrier. Sabi ko, hindi ko na sila kailangan pagkatapos ng digmaan. Kailangan ko sila bago pa man iyon. Kaya talagang nainis ako. Hindi naman galit, pero hindi ako nasiyaan sa United Kingdom. Sa tingin ko, makikialam sila. Oo, pero dapat makilahok sila ng may sigasig. Matagal na nating pinoprotektahan ang mga bansang ito sa pamamagitan ng NATO dahil tayo ang NATO at ang Iran ay isang bansa ng terorismo at kapangyarihan. Tingnan mo ang nangyari nitong 2 linggo. Hindi dapat nila atakihin lahat ng ibang bansa sa gitnang silangan. Handa na ang mga misil na yon para habulin sila. Kaya tinamaan nila ang Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait. Walang nakakaasa nito. Tinamaan tayo at yung isa pa, alam mo, gumanti sila. Pwede sanang sumuko, pero isipin mo, kung wala tayo doon, magkakaroon sila ng napakalaking kapangyarihan. Meron silang libu-libong mga misil, karamihan ay nawasak natin, at libu-libong mga drone, gumagawa sila ng mga drone at mga misil kahit saan, sinira natin ang karamihan sa mga iyon, pati na ang mga pabrika nila. Ibig ko sabihin, ngayon nagpapalipad na lang sila ng 2 o 3 mga misil. Ngayon, siguro mga 8% na lang ang natitira. Karamihan ay naalis o na-neutralize na ng mga aksyon natin at ng Israel. Kapag may magagandang nagagawa si Pangulong Trump, pinupuri ko siya kahit nagpo-post siya ng mga text message. Kung iniisip mo ang kaya ng European Union o Europa, may ipagtanggol ang sarili nila nang wala si Zewata, magpatuloy kang mangarap. Hindi natin kaya mag-isa, kailangan natin ang isa't isa. Pero bakit nga ba? Sasabihin ko sa iyo bago ang lahat, dahil kailangan din ng EU ang NATO at ang Estados Unidos ay hindi lang bahagi ng NATO. Para maiwasan ang pagkakamali matapos ang unang digmaang pandaigdig at hindi muling maputol ang ugnayan sa Europa, sinabi ni Churchill sa kanyang tanyag na talumpati sa Kongreso noong 1900 at 41 na umaabot ang mahabang braso ng kasaysayan sa iwa. Nasa NATO sila dahil, para sa kanilang seguridad at pinatutunayan ito ng Arctic, kailangan nilang tiyakin ang seguridad ng rehiyong iyon, ng Euro-Atlantiko at ng buong Europa. Kaya pareho lang ang interes ng mga Vikings sa NATO tulad ng Canada at mga kaalyadong Europeo. Para sa Europa, kung gusto nilang mag-isa at may nagmamakaawa, kalimutan ninyong makakarating kayo roon kahit 5% lang o maging 10%. Kailangan ninyong paunlarin ang sariling kakayahan nuklear na magastos ng bilyon-bilyong euro kaya matatalo kayo. Sa ganitong sitwasyon, mawawala ang pinakamataas na garantiya ng kalayaan natin, ang nuclear umbrella ng iwa. Binabati kita ng swerte ngayon.